Hakbang na pagtitipid ng kanin at update sa supply at presyo po ng mga pangunahing bilihin. Nakasalang sa balita ko si Department of Agriculture spokesperson Asek Arnel de Mesa. Magandang umaga po at welcome sa balita ko. Magandang umaga, JP at Connie, sa lahat na nakikinig at nanonood. Magandang umaga po. Asek, ito kasi 'di ba dati na hong ipinanukala ito na noong senador pa lamang, ngayong presidente BBM, yung magbenta ng half rice dahil bilyon-bilyon pala kada taon ang nawawala sa atin po namang kumbaga nasasayang na mga kanin na hindi ho nauubos. Ano ho yung mga sinasabi natin konkretong hakbang kaya? Tama yan, Connie at JP. About 10 grams or 2 tablespoons per person ang tinatayan na nasasayang. That's about 385,000 metric tons a year. Malaki yan at marami tayong mapapakain sana. So, kaya ngayong National Rice Awareness Month ay isa sa mga programa talaga ay may still as part of the awareness program natin na yung pagtitipid. Ang focus kasi hindi lang sa production ng ating mga magsasaka, ang awareness campaign natin dapat hanggang sa mga consumers, hanggang sa kapagkainan, whether yan ay sa bahay o sa handaan, na kailangan talagang kainin lang natin yung sapat at lutuin din kung ano lang din yung kayang ubusin para hindi tayo magsayang. Ang dami kasi nasasayang talaga na kanin at bigas. Oo, kasi kung may mga nag-extra rice, meron ding mga nag-half rice. Pero yun nga, hindi lahat nagbebenta ng half rice. So, yung panukala ho nito ng dating senador at ngayong Pangulong Bongbong, suportado po ng PhilRice? Yes po, suportado po yan ng kagawaran dahil meron po kasi talaga mga individual na hindi naman po nila kayang ubusin yung isang cup ng rice. So, kung available po yung half cup sa lahat po ng karinderya, restaurant, hotel, ay mas magiging maganda po yan at large para po sa ating bayan. Pero yung iba napipilitan di ba, na mag 1 cup na lang dahil sa mahal daw ng presyo ng bigas, no? So ngayon, stable ho ba yung presyuhan at saka yung supply natin sa bansa ng bigas? Opo, stable po yung supply natin. Maganda po yung ating local production. Nagkataon din po, wala tayong masyadong bagyo na naranasan. So, we can expect record harvest this year, more than 20 million metric tons, plus yung ating pong additional imports na dumating. So, we can expect po na matatag na national stock inventory natin ng bigas. Opo, Asek, ito pong mga nakaraang araw nag-uulan po at masama ang panahon sa ilang bahagi ng bansa. Ano naman po kaya ang inaasahan nating lagay ng supply at presyo ng ilang agricultural commodities, lalo na dun sa mga probinsya na binaha, Connie, at paparating na rin ang holiday season? Asek? Baboy ay matatag din ang supply natin. We can expect more than 300,000 metric tons local production for this year. Plus yung imports na program nito mga nakalipas sa buwan. Sa manok po ay sobra-sobra yung ating lokal na production. Sa itlog ay maganda rin po. We have more than 36 million eggs per day na pinoproduce ang ating commercial layers. Bukod pa po rito yung ating native na mga manok. So yung gulay po natin ay maganda rin naman, except yung patatas na naapektuhan nga ng bagyo, ay nag-harvest na rin po ngayong November, December, at nagsisimula na rin pong bumaba yung presyo. Sa sibuyas naman ay tumaas ng konti, about 10 pesos per kilo. Bagamat yung ating pong imported na red onion ay stable po at 140 pesos per kilo. Ayun. Asek, kamustahin naman po namin yung reorganization sa Department of Agriculture na ginawa ng ating bagong talagang Agriculture Secretary. Opo, yung ating Chief of Staff ay bago na dahil napaka-importante yung Chief of Staff bilang trust and confidence ng ating kalihim. At si Asek Guevara ay tinilaga naman bilang tagapamahala ng Kadiwa dahil nawala nga si Asek Christine Evangelista. At yung ating attaché sa Korea at Japan, si Aleli Maghirang ay itinalaga rin bilang non-resident attaché sa Palau Island at sa Marshall Island. Okay. Maraming salamat po sa inyong oras, Department of Agriculture Secretary, spokesperson Asek Arnel de Mesa. Maraming salamat, JP at Connie. Mabuhay po kayo.
Balita ko, may tututukan kayo tuwing 10:30 a.m. sa GTV. Alamin ang mahahalagang balita at impormasyong dapat niyong malaman sa Balita Ko tuwing Lunes hanggang Biyernes.